Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Walang bagyo na hindi tatahan. Mararanasan ang kapayapaan. O lahat ay posible. Wala nang hihigit pa sa iyong ngalan. Jesus, sa'yo ang katagumpayan. O lahat ay posible. Kaya't sa'yo ako'y mananalig. Ikaw ang Diyos ng langit at lupa. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Oh, lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Lahat posible sa nananalig. Walang mahirap sa iyo. Lahat ng laban ay kakayanin kasama kita. Kasama kita. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Sa isang salita mo ay may magbabago. Kagalingan, kaligtasan ay matatamo. Dakila, dakila, dakila ang ngalan mo. Lahat posible. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan, sa bawat luhod at panalangin, di mo ako iniwan. Jesus, ika'y nariyan. Itataas ang aking mga kamay sa Diyos na mahabagin. Sa atin na tunay, o ang alay ko ay pusong basa. Nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka.
ay pusong basa. Nagpapakumbaba sa iyong presensya, maghari ka. Bilang sa iyong kaharian, pagkat ikaw ang hari, kataas-taasan, pagkat ikaw ang tanging makapangyarihan, sadyang walang katulad, nung katakilan, ikaw lang ang pinagpipitagan. Ang ibigin ka, kamahalan, ay aking kayamanan, karangalan. Ang ibigin ka, kamahalan, ay aking kayamanan, karangalan. Ang ibigin ka, kamahalan, ay aking kayamanan, karangalan. Ang ibigin ka,
sabay may panibagong sigla. Ako ay agilang pailan lang na may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. Tulad ng agila'y pailan lang na may panibagong sigla. Ikaw ang agilang pailan lang na may panibagong sigla. Ikaw ang hangin na nagtutulak sa akin sa ibabaw ng bagyo na nangangalit. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka. O Diyos, purihin ka sa panibagong sigla. Sabi sa kanyang salita sa Jeremiah 32:27, Ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang anumang bagay ang mahirap para sa akin. Amen? Sa hapon na to, Panginoon, kami ay nagpapasalamat at naniniwala, patuloy na naniniwala sa iyong katapatan, Panginoon. Tunay nga na walang hihigit pa sa iyo. Tunay nga na walang bagay na mahirap para sa inyo, Panginoon. Hallelujah. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi na kulang. Higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Higit sa aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo.
mapagpinagpalang araw sa bawat isa at welcome po sa ating pong Sunday Worship Celebration Bahay Pagsamba. Kamusta po kayong lahat mga kapatid? Welcome po sa ikalawang linggo sa buwan ng Nobyembre, November 12, 2023. Sama-sama po tayong sasamba sa Panginoon ngayong pong umagang ito. Sa lahat po na nakatutok na po sa ating Facebook live na po sa ating official FB page His Presence Church Cavite and Batangas at sa mga nakatutok na rin po sa ating mga YouTube channel. Maraming salamat po sa inyo pong pagsuporta at pagtutok at pagsama-sama natin mga kapatid na patuloy na sumamba, magpuri, makinig ng salita ng Panginoon sa pamagitan po ng live broadcast. Magandang umaga po sa ating lahat. Sa lahat po ng ngayon pa lang nakatutok, hindi po nakaabot sa ating worship service, mamaya pwede nyo pong ulitin at magsasama-sama po tayo mamaya na talagang makikinig ng salita ng Panginoon. Sa mga kapatid natin na naririto na po sa ating live broadcast pero hindi pa po nakakapag-like, nakakapag-follow at nakakapag-share ng ating live broadcast, you can click the share button under sa dyan po sa may comment section. Makikita nyo po dyan yung parang arrow button. Pwede nyo po yung i-click, i-share nyo po. Gamitin natin ng social media na tayo po ay makapag-mission sa ating mga mahal sa buhay sa pamagitan po ng technology ito. Ganon din mga kapatid, huwag kakalimutan mga kapatid mag-comment sa ating live comment section. Pwede nyo pong kamustahin, pwede po kayong bumati dyan, pwede po kayong mag-shoutout dyan mga kapatid sa ating comment section para po mababasa po natin yan. No po, ganun din mga kapatid, nais nating magpasalamat sa lahat po na nakatutok sa atin sa ating official YouTube channel, sa lahat po ng mga nag-subscribe at hindi pa nagsasubscribe, mag-subscribe na po kayo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta. Ganun din mga kapatid, i-like at mag-subscribe, i-hit ang notification bell at mag-comment din po sa ating live chat no po sa ating pong YouTube channel. Ayan, purihin po ang Panginoon. Magandang umaga po sa lahat po ng kapatid nating naririto na po sa live broadcast ngayon pong umagang ito. Purihin ang Panginoon at tayo po ay nasa panibagong yugto uli. No po, bakit panibagong yugto, Pastor? Panibagong chapter na naman po ang ating tatahakin sa Book of Genesis, kaya excited ka na? Excited na ako? Excited na tayong lahat sa napakagandang mensaheng ating pong maririnig mula sa Panginoon ngayong pong araw na ito. Purihin ang Diyos sa ating pong kalagitnaan ay patuloy natin siyang dakilain, bigyan ng mataas na papuri at pasasalamat, pagluwalhati dahil deserve ng Panginoon ang lahat ng ito. Purihin natin siya mga kapatid sa pamagitan po ng ating pong pananalangin. Sama-sama po at sabay-sabay po tayong dudulog sa Panginoon ngayong pong umagang ito po sa pamagitan po ng ating prayer. Kaya tutok lamang mga kapatid sa ating pong live broadcast ngayong pong umaga na ito. Ayan, let us all pray and ask the Holy Spirit to guide us, to mold us, to touch our hearts sa ating maririnig na mensahe mula sa Panginoon. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, nagpapasalamat kami Panginoon sa panibagong buhay at kalakasan na ipinagkaloob niyo po sa amin sa oras na ito. Maraming salamat o Diyos, patuloy naming dinadakila ang iyong pangalan, patuloy po naming itinataas ka o Diyos sa aming mga buhay at lubos-lubos ang aming pasasalamat sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Salamat Panginoon sa pagtuturo mo, sa gabay mo, sa proteksyon mo, sa pagpapala mo, sa kagalingan na ipinagkakaloob nyo sa lahat ng pagkakataon sa aming buhay na patuloy Lord na ikaw ang Diyos ang gumawa. Maraming salamat po Panginoon. In good times and bad times, lagi kang ikaw ay laging Diyos na tapat, di nang iiwan, di nagpapabaya sa amin. Maraming salamat for your provisions sa araw-araw, sa nakaraang linggo. Maraming salamat mula Lunes hanggang Sabado, Lord. Di mo kami pinabayaan sa amin po mga gawain, sa mga hanap buhay, sa mga negosyo. Thank you God for your goodness, for your provision, for your unlimited supply sa aming lahat, Panginoon. Thank you God.
And Lord, right now, as we hear your word, patuloy Lord na ihanda mo po kami as we come to you, as we come to your presence, O Lord, our dear Holy Spirit, be our pastor, be our mentor, be our teacher, be our guide sa mensahe ng Panginoon ngayong pong oras na ito. At ngayong umagang ito, Panginoon, ihanda mo kami, Panginoon, sa gagawin mo sa aming buhay. Alam namin, Panginoon, batid mo at nakikita mo yung aming mga buhay. Alam niyo po yung aming mga nagawang kamalian, alam niyo po yung aming mga nagawang kasalanan sa isip, sa salita at sa gawa. Hayag man o hindi hayag, Panginoon, humingi po kami ng kapatawaran sa iyo, paglilinis sa aming mga puso at buhay, Panginoon, upang ang aming mga puso ay patuloy na maging maayos sa sisidlan ng iyo po mga salita na itatanim po sa aming banal na spirito ngayon pong umagang ito. Samahan mo po kami at patuloy, Lord, na ma-enjoy namin yung presence mo. We thank you, Lord, dahil sa biyayang ipinagkakaloob mo, sa pagpapatawad mo, sa iyong dugo, Panginoon, na naging pantubos sa aming mga kasalanan, naging pambayad sa lahat ng aming nagawang pagkakamali. Salamat, our dear Jesus, for your salvation, for your redemption, for the sanctification, for justification sa aming buhay. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Nawa, Panginoon, sa umaga pong ito ay ikaw po ang mag-touch sa puso ng iyong mga anak, sa mga bisita at sa mga regular na dumadalo sa gawain ng pananambahan. Ay patuloy, Lord, na pagkakaisahin mo kami ng may isang puso, may isang hangarin, may isang dahilan, ang aming mapapurihan at madakila at maluwalhati ang aming nag-iisang Diyos at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Muli, aming Ama, maraming salamat. Thank you, dear Holy Spirit, for your wisdom, for your knowledge, for your understanding, O God. Thank you, our dear Jesus, for being our pattern, our great model, Lord God, kung paano kami lalakad ng naaayon sa nais ng Diyos Ama sa aming buhay. Maraming salamat po dahil ikaw ang aming tunay na modelo sa aming paglilingkod para sa iyo, Panginoon, at para sa Ama. Maraming salamat po. Maging, Panginoon, namin pong dinadalangin ang matagumpay na pananambahan, ang iyong proteksyon sa iyong mga anak, sa iyong iglesia, sa inyong lingkod, na magiging instrumento para sa kapahayagan po ng iyong mga salita. Balutan mo kami ng iyong banal na dugo at patuloy, Lord, na ang iyong kapangyarihan ang siyang dumaloy sa aming buhay. Gamitin niyo ang aking bibig, Panginoon, na ang daloy ay hindi po ang sarili kong naisin, kundi ang iyong mga salita lamang, Panginoon, at naaayon sa iyong nais at kalooban. Lord, sa iyo namin pinagkakatiwala ang aming maging ang koneksyon ng internet, ng aming mga kuryente, ginagamit po na equipment. Sa iyo po namin pinagkakatiwala, Lord, even sa mga platforms na amin pong ginagamit, Lord. Thank you for this wonderful blessing of technology to reach many people for Christ, O God. Maraming salamat po, Panginoon. Bless every one of us, Lord God, this morning. In Jesus Christ's name, by the power of our dear Holy Spirit, Amen, Amen, and Amen. Praise God, mga kapatid. Kamusta po kayong lahat, mga kapatid, na nakatutok na po sa ating live broadcast? Magandang umaga po sa lahat po na ngayon palang nakatutok sa ating pong gawain. Ay welcome po kayo sa His Presence Church, Cavite and Batangas. Sa lahat po ng mga kakapasok lang at mga nakakita po ng mga share po na ginawa po ng ating mga kapatid. Welcome po sa His Presence Church. This is Pastor Marvin, na nais pong ipahayag sa inyo ang napakagandang mensahe ng salita ng Panginoon. Tayo po'y magpapatuloy sa bagong yugto, sa bagong chapter ng Book of Genesis. No po, kakatapos lang natin last 2 Sundays regarding sa chapter 15, God's Covenant Commitment. At napakagandang balikan, sariwain yung mga naging tinuro ng Panginoon sa atin
sa journey yon ni Abram at kausap niya ang Panginoon. At ngayon naman po mga kapatid ay panibagong yugto na naman ang ating pong susubaybayan sa ating pong pakikinig ng salita ng Panginoon sa Book of Genesis, sa aklat ng Genesis. No po? Okay? Nais kong simulan ang title po ng ating topic for the whole chapter 16. No po? Ay The God Who Sees and Hears. Ang Diyos na nakakakita at ang Diyos na nakakarinig. Naniniwala po tayo na ang ating Diyos ay nakikita ang ating sitwasyon. Ang Diyos ay nakakarinig sa ating mga daing. At naniniwala po ako na siya po'y Diyos na kung saan nakakadama ng kung ano ang ating nararamdaman. Kaya atin po pag-uusapan ang Diyos na nakakakita at ang Diyos na nakakarinig. Okay? So para po sa introduction ng ating pong series, pag-uusapan po natin ang isang problemang naranasan po ni Sarah. Ano po? Introduction, part 1, Problem of Sarah's Barrenness. Yung pagiging baog o hindi po pagkakaroon ng anak. Yan po ang isa sa mga problemang malaki ni Sarah dahil mula pa noon hanggang sa mga dulo ng kanyang buhay ay hindi po sila pinagkalooban ng anak dahil nga po siya ay baog. So nais ko pong simulan sa Genesis chapter 16 verse 1. No po? Pero bago po 'yon, totoo po na kung babasahin po natin ito, sabi po sa verse 1, si Sarai na asawa ni Abram ay hindi magkaanak. May alipin siyang babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. Okay. Sisimulan ko po ang mensaheng ito sa tunay na sitwasyon. No po? Sa totoo lang, kapag inunawa mo ang sitwasyon ni Sarah, teka lang po pag inunawa mo ang sitwasyon ni Sarah, mahirap talagang maghintay. Kasi sanay po tayo na right now, gusto natin ngayon na tugunin tayo ng Panginoon. Sino po bang hindi magsasabing, okay lang sa akin maghintay? Wala po eh. Sadya po tayong mainipin. Gusto natin ngayon na. Gusto natin right now. No? Kaya marami po sa atin mahilig sa instant. Kasi bakit? Nakakainip kasi. No? Isa po sa parang pagluluto. Isa sa pag nanais mo na makaluto ka ng masarap, ay talaga hindi minamadali. Di ba? Kapag minadali mo, hindi masarap. Kaya maraming tao mahilig nga sa instant kasi nakakainip nga kasi. So kung pwede naman nating madaliin, bakit na naman patatagalin? Yun ang katwiran ng mga tao. Kung pwedeng madaliin, pwede naman. Bakit pa nga naman pagtatagalin? Yes, tayo mga Kristiyano, tayo pong mga mananampalataya, tayo pong mga believers, ay may panahon na para bang ang dating ay hindi na tayo naniniwala, no? May mga panahon na tayo po ay instead of believing ay nagiging unbelieving tayo. 'Di ba? Nakakita mo yung believers nagiging unbelievers sa mga sitwasyon na dahil naiinip, no? Kaya sinusubok po ng paghihintay ang pananampalataya natin. Totoo po 'yan na ang pananampalataya para masubok, kailangan talagang merong waiting time. No? Again, sinusubok ng paghihintay ang ating pananampalataya. At madalas, mga kapatid, tayo mga Kristiyano ay bagsak sa pagsubok na ito dahil hindi tayo marunong maghintay. Okay? Instead of believing God, no, ang nangyayari po ay nagiging unbelieving po tayo ng mga Kristiyano. Nagiging impatient po kasi talaga tayo madalas, no. Sa halip na maging matyagang maghintay, madalas impatient tayo. Hindi tayo marunong maghintay at hintayin yung nais na gawin ng Panginoon. Alam niyo po, sinusubok din po hindi lang po ng paghihintay ang ating pananampalataya, sinusubok din ng mga sufferings ang ating pananampalataya.
Maaring yung sufferings na dulot ng sarili nating kasalanan, kaya po mas lalong tumatagal ang pagtugon ng Diyos kasi marami po tayong sufferings na dulot na rin natin, na sarili natin pagkakamali o kasalanan ng ibang tao naman sa atin. So sa halip na magtiis tayo, sa halip na magpasakop tayo sa kalooban ng Diyos, ano po ang nangyayari? No? Yung sufferings, mas gusto nating takasan. No? And in trying to find more comfortable and easier life, ay mas ginagawa natin yung ating paraan, sariling paraan para malagpasan, matakasan itong mga pagsubok na ito. Kaya ayaw nating magtiis, no? Ayaw nating magpasakop sa kalooban ng Diyos. Pagdating sa sufferings, lalayo ka pa. Kaya maraming Kristiyano po, instead na lumapit sa Diyos, nalayo pa sa Diyos. Bakit? Akala nila pwede nilang takasan yung sufferings na kanilang mararanasan dahil na rin sa kanilang mga dulot na rin ng sarili nating mga ginawang pagkakamaling desisyon. Sinusubok ng maraming boses sa paligid natin ang pananampalataya natin. Hindi lang po suffering, hindi lang po waiting ang sumusubok sa pananampalataya, even the voice of other people, the voice of other people na nakapaligid sa iyo, ano po? Kasi sinusubok din tayo ng sa pananampalataya kung anong sinasabi ng maraming boses sa atin sa paligid. Kasi may tendency po tayo na mas pakinggan natin ang boses ng iba o minsan mas may tendency pinakikinggan natin yung tibok ng puso natin sa halip na pakinggan natin at makinig tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos at sumunod sa gusto niya. Uulitin ko po, kadalasan, isa sa mga dahilan, mga kapatid, ng ating pagsubok sa maraming boses sa paligid ay yung pakinggan hindi lang yung boses ng ibang tao, kundi pati yung boses ng sarili natin. No? Tandaan po natin, ang nais ng Diyos, ang pakinggan natin, yung sinasabi niya sa kanyang mga salita at sumunod tayo sa gusto niya. No, ang problema, mas nasusunod natin yung sinasabi ng loob natin at minsan yung sinasabi pa ng ibang tao. Di ba? Ganun po tayo eh. Mas paniwalang-paniwala tayo sa boses ng iba kaysa sa boses ng Diyos. Okay? So sa paglalakbay ni Abram sa kanyang buhay, na buhay paglalakbay, sa kanyang journey, kitang-kita natin na dapat natin siyang tularan as a man of faith. Yung faith niya, mga kapatid, sa pagsunod sa sinasabi ng Diyos na magpunta siya sa Kanaan ay ginawa niya eh. Yung faith niya sa paniniwala niya na sa mga pangako ng Diyos na gagawing tanyag ang pangalan niya, pagpapalain siya, magiging marami ang lahi niya, at ibang mga lahi ay pagpapalain sa pamagitan niya. So natunghayan po natin yan, na dapat isa sa mga dapat tularan sa kanya, na kahit nagkakaroon siya ng times of doubt, times of fear, times of worries, makikita mo sa kanya, ang bottom line sa kanya ng Diyos palagi, makikita mo sa kanya sa dulo, marunong siyang sumunod at magtiwala. No? Kahit nahihirapan, at normal naman po na dumadaan po sa atin yon. No? Naalala niyo po? Yung Genesis 13, nung tinalakay po natin, yung kanyang faith, inayos po, no, nang ayusin ang naging conflict. Nagkaroon sila ng conflict ni Lot. No, at hinayaan niya si Lot na pumili ng lupain na gusto niya, ay isang pagpapakita ng pananampalataya sa Diyos. Excuse me. Na kahit anong piliin mo, kahit anong gawin mo, kahit anong piliin mo dyan sa lupain yan, okay lang. Kung sabihin mo sa kaliwa, dito ko sa kanan. Kung sabihin mo sa kanan ka, sa kaliwa ako. So, pinapili niya si Lot ng lupain na gusto niya. Sa Genesis 14, binibigyan ko lang po kayo ng preview para mas lalo po ninyong makuha yung ibig ko sabihin. Yung faith po niya sa Genesis 14, ang nagbigay ng tapang sa kanya na iligtas si Lot nang madakip siya. Imagine, 318 lang ang tauhan niya. Ang versus sa napakalaking manpower, napakalaking
sakop at napakalaki ng tauhan na meron ang si Haring Kedorlaomer, pero natalo niya po ang apat na malalaking hari. At hindi lang po yung basta yung kanyang defense team no po ni Haring Kedorlaomer, pero dahil mahusay strategist, binigyan siya ng faith ng Lord, natalo niya, binigyan siya ng tapang ng Lord na kahit tingin ng iba'y dehado, siya pa rin ang nanalo dahil pinagtagumpay siya ng Panginoon. In Genesis 15, kung re-recall nyo po, yung faith niya, ng faith ni Abraham, nang paniwalaan niya ang pangako ng Diyos na bibigyan siya ng sariling anak. Hindi lang anak, bibigyan din siya ng lahi niya na magmamana ng lupaing ipagkakaloob ng Diyos sa kanya. Hindi po ang kanyang aliping si Eliezer ang magiging tagapagmana ng kanyang mga namamanahin at ipagkakaloob ng Diyos. Bagkus, ang sabi ng Panginoon, ang sarili mong anak ang magmamana ng lahat ng lupaing ipagkakaloob ko sa iyo. So in Genesis 15:6, naalala natin, no po, naalala niyo po ba? Abram believed the Lord and it was counted to him as righteousness. Pero sa totoo lang mga kapatid, ang faith ni Abram ay hindi pa ganong katibay. Kasi genuine yung kanyang faith. Totoo yung kanyang pananampalataya eh. Pero kung mapapansin ninyo, yung kanyang faith ay hindi perfect. Pastor, pwede po ba genuine ang faith mo pero hindi perfect? Pwede po. Kasi hindi pa ganong katibay ang pananampalataya ni Abram. Hanggat mayroon pang sitwasyon sa buhay na doubt, worries, fear, no? Ito po yung tatlong ito ang kadalasang nagiging dahilan para bibigay o makakapasa ka, magtatagumpay ka ba dito? Minsan genuine yung faith mo pero hindi perfect. Ibig sabihin marami pang bakas ng unbelief. Marami pang bakas ng pagdududa sa puso ni Abram. So nakita natin yan nang masubok ang kanyang pananampalataya nung magkaroon ng matinding tagutom sa lupain ng Kanaan. At ang ginawa po ng mamang si Abram ay pumunta siya sa Ehipto at nagsinungaling sa Pharaoh tungkol sa asawa niya. No? Genesis chapter 12 verse 10 to 20 kapag ni-recall niyo po yan. Nakita rin po natin sa nakaraang kwento ng akalain niyang hindi siya magkakaroon ng sariling anak at yung servant niya, aampunin niya para maging tagapagmana. Isa po yan sa mga part na o bahagi ng pagkakaroon ng unbelief. No? Ibig sabihin mga kapatid, marami pang bakas ng unbelief at pagdududa sa puso ni Abram. At tulad din ni Abram, katulad niya, marupok ang pananampalataya din natin. Dumarating po sa punto natin ng ating buhay na meron pa rin mga unbelief sa buhay natin. And in a way, this is encouraging. Bakit, Pastor, encouraging pa ito? Bakit? Dahil pinatutunayan ng Diyos na siya'y nananatiling tapat sa kabila ng ating mga pagdududa. Sa kabila ng ating kawalan ng pananampalataya, God is consistently faithful to us. Bakit consistently faithful ang Diyos? Bakit nananatiling tapat ang Diyos? Dahil pinatutunayan ng Diyos na hindi lang sa panahon na matibay ang faith mo, nandun siya, consistently faithful siya, kundi consistently faithful din at pinatutunayan ng Diyos na siya'y nananatiling tapat sa mga panahong gegewang-gewang ang ating mga pananampalataya. Uulitin ko po. Hindi lang po sa panahong matibay ang iyong pananampalataya, pinatutunayan ng Diyos na siya'y nananatiling tapat o tinatawag na consistently faithful. Pinatutunayan din ng Diyos na siya'y nananatiling tapat or consistently faithful, lalo na sa mga panahong gegewang-gewang ang ating pananampalataya. So pinakita ito ng Diyos kay Abram nang siya po ay natutulog sa pamagitan ng covenant ceremony. Alala niyo po yan, pinatulog ng Diyos. So, yung mga pinakuha ng Diyos na pinadala sa kanya para reassure sa kanya, yung humihingi siya ng reassurance eh.
no? Humingi siya ng reassurance sa pangako ng Diyos sa kanya. So, ang ginawa ng Lord, sabi niya, magdala ka dito ng baka, na dumalagang baka, ng kambing, ng tupa, na tiga-tigatlong taon ang bawat isa. Magdala ka rin ng inakay na bato-bato, magdala ka din ng kalapating inakay. So, dinala niya yon. Ang ginawa po ni Abram, hinati niya yon. Ang tawag po doon ay covenant ceremony. Pinagtapat-tapat niya, hinati niya sa gitna, nilatag niya ng tapat-tapat. No po? Ang tawag po doon ay covenant ceremony. Kaya lang, imbes na si Abram ang maging ka-covenant ng Diyos, nakatulog si Abram. Pinatulog ng Diyos ng mahimbing si Abram. No? So dito, pinakita ng Diyos kay Abram nang siya ay natutulog sa pamagitan ng covenant ceremony, nang siya'y dumaan sa pagitan ng hinati-hating mga hayop sa anyong usok at apoy. Ibig sabihin, ang Diyos lamang ang gumarantiya na hinding-hindi siya sisira sa pangako niya. Kasi alam ng Diyos, ba't hindi niya sinama si Abraham sa covenant ceremony? Bakit nakipagtipan ng Diyos sa sarili niya at ginarantiya niya na hindi kailanman sisira ang Diyos sa kanyang pangako? Bakit? Kasi alam niya pagkasama ng Diyos ang tao po hindi tutupad sa pangako. Amen po ba? Amen po ba? Masisira lang yung sayang naman yung covenant ceremony. Bakit? Kasi ang tao sisira sa pangako eh. Sabi ng Lord, ako na lang ang mangangako sa sarili ko, mangangako sa inyo, para ang covenant ko, ang covenant ceremony na ito ay gagarantiyahan na hindi siya sisira sa kanyang mga pangako. So kailangan na nga lang maghintay ni Abraham, no? Kailangan maghintay ni Abraham, no? So sa Genesis 15:13, patungkol sa lupa, hundreds of years pa ang hihintay niya. Actually, hindi niya na naabutan na makarating yung kanyang generation sa lupang pangako kasi doon sa vision of the future, ipinakita na ng Diyos kay Abraham habang siya'y natutulog sa panaginip na 4 na generations pa ang darating bago pa makarating ang kanyang lahi sa lupang pangako. So actually, hindi na po niya inabutan yan. Ano po ang inabutan niya? Yung anak, si Isaac. Kaya lang, ilang taon pa rin ang hihintayin niya. Para maintindihan niyo po itong verse 1. At this point, mga kapatid, 10 taon na yung nakalipas simula nang mapunta siya sa Kanaan eh. 10 years. Balikan natin. Kaya ibinigay ni Sarah si Hagar kay Abram para maging asawa. Nangyari ito matapos manirahan si Abram sa Kanaan ng 10 taon. 10 years. Ibig sabihin mga kapatid, at this point in time, doon sa panahon niya, 10 years na yung nakalipas simula nang mapunta siya sa Kanaan. 85 years old na si Abram, si Sarah naman ay 75. So sabi po sa Genesis 21, kapag binasa niyo po Genesis, if I'm not mistaken, Genesis 21 verses 1 to 7, makikita niyo po 15 years pa ang hihintayin bago po sila magkaroon ng Isaac. Bago po matupad yung pangako ng Panginoon na na anak, no, na si Isaac. So kung 85 years old si Abram, 15 years pa ang hihintayin. So total overall 100 years old bago dumating si Isaac. Si Sarah naman, kung 75 plus 15, 90. Tama ba? 75 plus 15, 90. 90 years old. So try to imagine, yun ngang 85 years old, yung 75, nahihirapan na, nagdududa na. Yung pa kayang 100 taon at saka 90 years old, lalo na kaduda-duda yon. 15 years pa, matagal-tagal pa. And to be honest mga kapatid, wala po tayong ganong klaseng lakas at pasensya na maghintay bago tuparin ng Diyos sa loob pa ng 15 years mga kapatid. 15 years ka pang maghihintay ng katuparan ng Diyos. Alam ko na iniisip nyo, ang tagal naman. 15 taon pa.
10 years nang makalipas mula nang matanggap ni Abraham ang pangakong ito, 10 years mga kapatid ha. So, hindi natin alam kung ilang taon na lumipas matapos yung pangako kasi 10 years na bibigyan siya ng anak ng Diyos. No? Bibigyan siya ng Isaac. No? So, hindi nga lang natin alam kung ilang taon nang lumipas matapos yung ni-reaffirm ng Lord yung pangako niya sa Genesis 15, sa last chapter. Pero bungad ng kwento natin ngayon, sa verse 1, mga kapatid, tingnan niyo po yung kwento. Ang kwento po sa chapter 16, hindi pa rin magkaanak si Sarah. Kaya binigay ni, sabi po sa verse 1, balikan natin yung verse 1. Excuse me. Si Sarai na asawa ni Abram ay hindi magkaanak. May alipin siyang babae na taga-Ehipto na ang pangalan ay Hagar. So, sa puntong ito, hindi pa rin magkaanak si Sarah na asawa ni Abram. So, parang pangako ng Diyos, kung titingnan mo, parang kontra sa realidad na nangyayari. Ano ba to? Ba't hindi pa rin siya magkaanak? Yun lang naman ang inihintay, yung katuparan ng pangako. Pero bakit parang dito'y kontra sa realidad yung pangako ng Diyos? Parang hindi mo makita na mangyayari na magkakaanak. No? Kasi alam niyo mga kapatid, ganun ang perception natin. Kasi madalas kinakahon natin ang pagkilos ng Diyos ayon sa sarili nating expectation. Kinakahon mo ang pagkilos ng Diyos. Ito ang gusto mo mangyari. No? Nilalagay mo sa sarili mong expectation kung ano kinakahon mo yung gagawin ng Diyos. Ikaw lang naman ang nag-iisip na ganitong klase, ganito yun, ganito yan. Pero karamihan ng plano ng Diyos sa buhay natin, hindi na ayon sa kagustuhan natin. Hindi na ayon sa plano mo. Kasi madalas tayong mga tao, kapag may pangako ang Diyos, nag-iisip po tayo, nagpe-perceive tayo sa utak natin, kinakahon natin, ito ang kilos ng Diyos. No? Kasi ayon sa sarili mong expectation. Minsan ang gagawin mo pa, ididikit mo pa sa kalakaran ng mundo natin ngayon. No, sa panahon natin ngayon, na ganito, katulad na nangyari doon sa kaibigan natin, ganun din mangyayari sa iyo. Pero sa totoo lang, ang katuparan ng pangako ng Diyos ay ayon sa sarili niyang panahon. Uulitin ko po yan, mga kapatid. Pakinggan niyo pong mabuti ang sinasabi ko. Ang katuparan ng pangako ng Diyos ay ayon sa sarili niyang panahon. Ayon sa sarili niyang pamamaraan. Hindi po sa pamamaraan natin, pamamaraan mo o nating lahat. Ang katuparan ng pangako ng Diyos hindi lang sa sarili niyang panahon, hindi lang sa sarili niyang pamamaraan, kundi sa panahon ding itinakda ng Diyos. Sa paraang itinakda ng Diyos. Yan po ang totoo. Kung gusto mo at malaman mo ang katuparan ng pangako ng Diyos, ikaw maghihintay sa Diyos. Hindi ang Diyos ang maghihintay sa iyo. Tama ba? 'Di ba? Ikaw maghihintay sa kagustuhan ng Diyos kung kailan niya ibibigay 'yun. Huwag mong pilitin ng Diyos na tuparin niya ang kanyang pangako nang ayon sa kagustuhan mo. No? Lahat po ito'y tinakda ng Diyos sa parahang itinakda niya. So magkakaanak si Abraham, pangako niya yun eh. Pero sabi ng Lord, magkakaanak siya hindi sa kanyang alipin, no? Hindi adopted son, like yung proposal po ni Abraham na si Eliezer ang kanyang alipin, ang magiging tagapagmana sa chapter 15 nabasa natin. Hindi rin anak sa ibang babae na hindi niya asawa. Gaya ng makikita natin sa kwentong ito na alam ko namang alam ninyo ang naging background nito. 15 years pa mga kapatid ang hihintahin ni Abram at ni Sarai. Mahirap maghintay. At hindi biro po yung journey ng mag-asawang ito. Hindi biro na maghintay ng anak for 15 years. Napanood ko nga si Alex Gonzaga 3 years pa lang silang kasal. Na-realize niya, bakit atat na atat siya? Kasi 2 beses na siyang nakunan. Hanggang sa gumawa na siya ng sarili niyang paraan. Na siya, IVF.
yung ini-inject na semilya, alam niyo po, na-realize niya na kahit pala anong gawin niya, kung hindi rin tatakda ng Diyos na siya'y magkaanak, hindi mangyayari ang lahat. Totoo. Dami niyang gastos na pera, grabe ang tindi ng kanyang pinagdaanan kasi hindi daw biro ang mga nagpapa IVF, no? Nagpapaturok ng similya para makabuo. Merong iba na nagtatagumpay, pero mostly, sabi nga niya, ang realization niya, kahit pala gustuhin ko, pag ayaw ng Diyos, ayaw ng Diyos. So sa halip na magtiyaga, sa halip na magtiis, naiinip tayo. At kapag naiinip tayo, nagiging impatient tayo. Nawawalan tayo ng pasensya. So ano ang karaniwang ginagawa natin kapag tayo po ay naiinip? Kapag tayo po ay nagiging impatient, ano po ang ginagawa natin? Number one, ito po yung first part ng topic natin. Pag-usapan natin, ano ginagawa natin? Human and sinful solutions. Gagawa tayo ng isang paraan, makasalanang solusyon para matupad yung pangako ng Diyos sa atin. Actually, si Sarai, meron po siyang proposal kay Abram. Balikan natin. Si Sarah, na asawa ni Abram, ay hindi magkaanak. Kaya naisip niya, i-propose kay Abram, may alipin akong babae. No, itong alipin kong babae, taga-Ehipto ito. No? Si Hagar, taga-Ehipto. Pangalan niya, Hagar. So may alipin ako dito. Anong gagawin ko dyan? No? Anong proposal? Tingnan niyo po, balikan natin. Sinabi ni Sarah kay Abram, dahil hindi pa pinahintulutan ng Panginoon na magkaanak ako, mabuti pa sigurong sumiping ka sa alipin kong babae. Baka sakaling magkaroon tayo ng anak sa pamagitan niya. So sa dulo po, makikita niyo po, pumayag si Abram sa sinabi ng kanyang asawa. Balikan natin, verse 1. Kung papansinin niyo po, yung kanyang naging proposal ay ito po yung sukdulan na nasa dulo na ng pagiging desperado. Okay? Hindi ako pinahintulutan eh. Bakit ganito yung kaisipan ni Sarai? So gusto ko pong maintindihan nyo si Sarai. During that time, acceptable po sa kanila yung ganong klaseng setup na yung pagkakaroon ng higit sa isang asawa ng kanyang asawang lalaki. Parang Muslim. Parang ganon style nung Islam. No po, pwede mag-asawa ng marami. Basta may kakayanan yung lalaki. No? Para itong asawang babae na hindi magkaanak ay magkaroon ng anak sa pamagitan ng ibang asawa. So, ganun po yung senaryo, mga kapatid. Tinatawag po ito na surrogate motherhood, no? Sa panahon ngayon. At sa panahon nila, ang tawag po doon ay surrogate motherhood. So, kapag meron kang personal servant na babae, katulad po ng taga-Ehiptong alipin na si Hagar, no? Ang ginawa niya, yung personal servant na babae, katulad po nung proposal naman ni Abram sa Genesis 15, na yung akin na lang katiwala na si Eliezer magiging tagapagmana. Dito naman po, yung iyong personal servant na babae, ang iyong pwedeng kunin, no? Na malamang na nakuha nila noon nung nasa Egypt sila, na naisama po ito nung time na nasa Ehipto si Sarah, ang naging kanyang personal servant o personal na alipin ay si Hagar. No, na nadala po yan, nakasama po nila nung pinaalis po sila ng Pharaoh. Okay? So, malamang ito yung nakuha nila nung nasa Egypt nga sila, si Hagar. So, ito sabi niya sa asawa niya. Ito simula niya, mga kapatid. Sinimulan niya sa verse 2. Sinabi ni Sarai kay Abram. Ito ang sabi ng asawa niya. Ito ang simula. Sa Tagalog version, hindi po isinama yung salitang Abram, makinig kang mabuti.
no? Wala kasi sa Tagalog version nito eh. Pero kung iisipin mo, ganito po yung pagkakaunawa dyan eh. Kasi sa English, pag binasa nyo po yung English Standard Version, ang sabi po doon, behold now. Behold now. Pag sinabi pong behold now, sa Tagalog niyan, makinig kang mabuti. Eh dapat naman talaga tayong mga lalaki ay nakikinig sa asawa natin. Amen? Amen po ba? Agree po ba kayo dyan? Dapat naman talaga nakikinig tayo sa mga asawa nating babae. Amen? Pero, well, depende. Okay, ulitin ko, dapat ba lahat ng lalaki nakikinig sa asawa nating babae? Eh, dapat naman talaga. Amen? Pero, depende. Kasi sabi ni Sarah, Abram, dahil pinagkaitan ako. Yun nga masakit eh. Sa ibang salin ng Tagalog, hindi mababaw pa nga ito eh. Hindi pinahintulutan ng Panginoon na magkaanak ako. Sa ibang salin, dahil pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak. Wow, nagdrama. Parang sinusumpa ko. Ano yun, meron pang ganun eh, no? Sino ba yun, si Yula Valdez? Meron ganyan. Oh, 'di ba may parang galit? Matitikman ninyo ang batas ng isang api. Ayan. So dito naman, meron ding version si Sarai. Pinagkaitan ako ni Yahweh ng anak. Ayan. Ang alipin ko ang sipingan mo, Abraham. Baka sakali magkaanak ka sa kanya para sa akin. Excuse me. So, naniniwala si Sarah na sa kapangyarihan ng Diyos, pwede at posibleng magkaanak si Abram kay Hagar. Pwede naman sa kapangyarihan ng Diyos, may hawak ng kanyang bahay bata ang Diyos naman. Pero naniniwala si Sarah na posible na baka sakali, no? Sabi niya, baka sakali magkaroon tayo ng anak sa pamagitan niya. So, kaya itong, kumbaga iniisip siguro ni Sarah during that time, kaya ng Diyos na isara ang bahay bata, kaya ding ibukas ng Diyos ang bahay bata. Ganun ang kaisipan niya. Pero, duda na siya na gagawin ito ng Diyos. Kaya nga, siguro para sa kanya, ito yung pinakamagandang solusyon. Ayan nga po sinasabi ko, pag tayo naiinip, pag tayo po'y nagiging impatient, ano po ang karaniwang ginagawa natin? Gumagawa po tayo ng makataong solusyon. Sarili po nating solusyon. At makasalanang solusyon. Ito na nga po. Ito yung magandang solusyon magkaroon ng surrogate child sa pamagitan ni Hagar. So sa atin ngayon, hindi ko po alam kung meron pong matinong babae na magsasuggest ng ganito sa asawa niya. Dahil hindi tayo magkaanak, mahal, kaya hindi tayo magkaanak, ang gagawin natin, yung aking kapitbahay na malapit sa akin, yung best friend ko, si Kumare na lang ang tatayo para sipingan mo at magkaanak ka sa kanya. Sa panahon po natin ito, walang matinong babae o asawa na gagawa ng suggestion na ganito, maliban kung siya'y desperada na. Pero sa panahon nila, mga kapatid, hindi po unusual ang nangyayari. Okay? Hindi po ito unusual. Kasi yun na lang ang naisip niya kahit nainip na siya. Kasi nainip na siya Wala na siyang ibang magandang solusyon at paraan. Yun lang ang naiisip ni Sarai. Kasi naiinip na siya sa tugon at pangako ng Panginoon. Na sa halip na magtiwala sa Diyos tulad ng asawa niya, may naisip din siyang paraan. Delikado kasi yan mga kapatid. Yung pag nakaisip tayo ng paraan na alam naman natin yung sagot ng Diyos, pero pag may naisip tayong paraan, yung paraan pa rin natin ang ginagawa natin. So sa halip na magtiwala sa Diyos, tulad ni Abram believed the Lord. So si Abram at si Sarai, nakaisip si Sarai ng ibang paraan, ng sarili niyang paraan. Siguro, para matulungan ng Diyos,
No, iniisip niya, tutulungan ko na lang si Lord na matupad yon yung pangako ng mas mabilis. Pero ang tanong, kailangan ba ng Diyos ang tulong mo? Ulitin ko po. Akala mo, tutulungan natin ng Diyos na mabilisan yung pangako niya matupad sa atin. Ang tanong, kailangan ba ng Diyos ng tulong natin? Mas powerful ba tayo sa Diyos? Mas wiser pa ba tayo kaysa sa Diyos? Ano naman ang tugon ni Abraham? Napakakatuwa naman si Abraham. Manok na nga ang lumapit sa palay. Bakit pa nga naman, Tama eh. Palay na ang lumapit sa manok. Bakit di naman siya, bakit pa siya tatanggi sa biyaya nga naman? O, di ba? Eh, syempre, bata-bata si Hagar kaysa kay Sarai. Eh, tuyot-tuyot na siguro si Sarai during that time. Ito, bata-bata, baka pwede pa ako magkaanak dito. Come on, bebe! Come on, bebe! Siguro ganun ang sinasabi ni Abraham. No? So, ano ang response niya? Sa dulo po, pumayag si Abraham sa sinabi ng kanyang asawa. Aba, mukhang pabor sa kanya talaga ang proposal ng asawa niya. Pabor, pumayag eh. So, marunong makinig sa asawa. Ayan. Sabi ko sa inyo, well, depende. Pero di ba dapat sinabi ni Abraham, kung si Abraham ay nakikinig sa Diyos at naniniwala sa Diyos, dapat ang sinabi niya, Saray, mahal kong asawa, hindi ko magagawa yan. Alam mo naman, Sarang, paglabag yan sa gusto ng Diyos na maging tapat ako sa iyo bilang aking asawa, nag-iisang asawa lang. Saka dapat magtiwala tayo. Magtiwala tayo, Sarah, sa pangako ng Diyos. Maghintay tayo. Di ka ba makapaghintay? Konting tiis pa. God is faithful. All is well. God is good. O, diba? May ganyan pa tayo di ba? Konting tiis pa. O, dapat pakinggan natin ang asawa natin kung ayon sa kalooban ng Diyos ang kanyang sinasabi. Pero kung hindi naman, at nililihis tayo sa kalooban ng Diyos, may responsibilidad ka naman to lead them sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Mahal, mali ka. Hindi yan sinasabi ng Lord. Ang katotohanan, ang nakakalungkot, hindi ganun po ang ginawa ni Abraham. Pumayag si Abraham sa sinabi ng kanyang asawa. Wala nga siyang sinabi eh. Wala naman po siya, pumayag lang siya. Okay. Ganun lang ba yun? Alam niyo po, yung silent and passive, nakakatakot yan eh. Yung tahimik ka na lang, pinabayaan mo na lang, tulad ng mga maraming asawang lalaki ngayon. Instead of listening to the voice of God, Abraham listened to the voice of Sarah. Magkaiba po yan. Okay, ulitin ko po. Hindi masama na pakinggan ang sinasabi ng asawa. Pero tingnan mo kung ito ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Pero kung hindi po ito naaayon sa kalooban ng Diyos, we have a responsibility to lead them. Ikaw dapat ang magsabi sa kanya ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi kasi ng Lord, submit. Wife, submit to your husband. Di ba? Kahit na mali, sige, magyosi tayo. Okay, mag-inuman tayong mag-asawa. Mambababae ka, manlalalaki ako. Ganon. Ganon ba yon? Tama ba yung ganong senaryo? Alam mong lihis sa kalooban ng Diyos, pero mga kapatid, you listen to each other because you submit and you love your wife. So, as like Abraham, pumayag na lang siya. Kaya delikado yan, silent and passive. Hayaan ko na lang. Pwede na yun. Hindi po. Lalo na, hindi ka dapat manahimik at hindi mo pwedeng pabayaan na lang kung alam mong lihis sa sinasabi ng salita ng Diyos. No? May responsibilidad ka to lead your husband, to lead your wife sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya lang,
Ang nakakalungkot, hindi ganun ang ginawa ni Abram. Wala siyang sinabi. No? Again, Abram listened to the voice of Sarai rather than to the voice of God. Nakinig. Sumunod. Napakamasunuring asawa ni Abram. Nagpasakop sa kanyang asawa. Baliktad sa disenyo ng Diyos. Sino po ang dapat magpasakop? Yung asawang babae. Tama? Pero si Abram, mabait. Takusa. Takusa. No? Takusa. Ano pa ba ibang mga word na mga ganyan? Mga under the bridge. Ayan. Di ba? Nakinig, sumunod, napakamasunuring asawa, nagpasakop sa kanyang asawa, binaligtad ang disenyo ng Diyos. Kaya sa verse 3, kaya ibinigay ni Sarah si Hagar kay Abram. Kinuha ni Sarai si Hagar, ibinigay kay Abram para maging second wife, para maging asawa nito. At ang masaklap, para magkaanak para kay Sarah. Ito po, pakinggan niyo ako mabuti mga kapatid ha. Cultural speaking, acceptable yan. Sa kultura nila, sa panahong ito, katanggap-tanggap yan. Hindi po yan scandalous during that time. Pero mga kapatid, alam natin na kahit pa kultura yan, kasalanan yan sa paningin ng Diyos, paglabag yan sa kalooban ng Diyos, at hindi yan ang sinasabi ng Diyos sa kanyang mga salita. No? Yan po ay kasalanan. Hawig na hawig po ito sa salaysay ng unang kasalanan ni Adan at ni Eva. Pansin niyo po, parehas na parehas. Si Eva, sa Genesis chapter 3, verse 6, kinuha yung bawal na bunga, yung bunga na pinagbabawal ng Diyos. Ano ginawa ni Eva? Kinain. Ang sama, pagkakain, binigay sa asawang lalaki, si Adan. Ang sama, kinain din. Ayan. Kasi nakinig si Adan sa boses ng kanyang asawa. Genesis 3:17. Tulad ni Abram, tulad nating lahat, na mas pinakikinggan ang boses ng ibang tao, mas pinakikinggan ang ating mga sariling boses kaysa sa malinaw na salita ng Diyos. Uulitin ko po. Madalas, mas pinakikinggan natin ang boses ng ibang tao o boses ng sarili nating boses kaysa sa malinaw na sinasabi ng salita ng Diyos. Madalas, gumagawa po tayo ng sarili nating paraan. Kahit hindi po yung paraan natin ay hindi naaayon sa paraan ng Diyos. Nakikinig tayo sa mga payo ng ibang tao kahit hindi na po ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos. Inaakala kasi nating mas magaling pa tayo sa Diyos. Na mas marunong pa tayo sa Diyos. Di ba? Akala po natin makukuha natin yung gusto natin sa paraan na yung katulad ng gusto natin. O masusolusyonan natin ang problema natin sa ganung diskarte. Pero ano ang karaniwang nangyayari kapag when we take matters into our own hands? No? Anong mangyayari if we decide deciding what is good for ourselves and not trusting God's wisdom and timing? Ano mangyayari mga kapatid? Anong mangyayari sa atin kung tayo po ay magdidesisyon? Mabuti po ba? Yan po yung part 2 nating pag-uusapan. Suffering the consequences of our foolish choices. Ang sinasabi sa atin ng Panginoon, dapat mas matimbang sa atin ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Na dapat mas matimbang sa atin, hindi po yung sinasabi ng mga taong nakapaligid sa atin, kundi yung sinasabi ng Panginoon na dapat po nating paniwalaan at dapat po nating sundin. Tulad nating lahat, mga kapatid, mas madalas po tayong mawala ng pasensya
mainip. Kaya gagawa po tayo ng sarili nating paraan. Kaya gagawa po tayo na kahit alam nating ayaw yan ng Diyos, gagawa po tayo ng solusyon na kahit na masaktan natin ng Diyos at masagasaan natin ang kanyang kalooban. Gumagawa po tayo ng sarili nating paraan. Kahit hindi naman po yun ang paraan ng Diyos. Ang mas nakakalungkot, mga kapatid, babaluktutin pa natin ang salita ng Diyos kaysa sabihin natin at alam natin yung katotohanan. Nakikinig tayo sa payo ng ibang tao. Imbis na magbasa ng salita ng Diyos kay mare, kay pare, at kung sino-sinong kapitbahay na marites ang pakikinggan. At mas pinaniwalaan pa si Marites kaysa sinasabi ng salita ng Diyos. Inaakala po natin na mas magaling pa tayo sa Diyos. Mas mahusay ba tayo sa Diyos? Mas matalino pa ba tayo sa Diyos? Akala natin, iniisip natin, tutulungan ko na lang ang Diyos para mapabilis ang lahat ng kanyang pagtugon sa aking mga panalangin. Mga kapatid, hindi kailangan ng Diyos ang tulong natin. Meron siyang sariling pamamaraan sa katuparan ng kanyang mga pangako. Nagtakda ang Diyos ng tamang panahon at tamang oras para dito. Huwag nating akalain na makukuha natin yung gusto natin sa mga paraang ginagawa natin pansarili. O masusolusyonan mo ang problema natin sa ganung-ganung diskarte. Kaya sa tuwing inilalagay natin sa sariling kamay natin ang lahat ng bagay, ang solusyon. Sa tuwing nagdidesisyon tayo kung anong mas mabuti para sa ating sarili at hindi nilalabas natin at inaalis natin ang tiwala natin sa Diyos, sa kanyang wisdom, sa kanyang perfect timing, mas lalo po tayong nagkakandaloko-loko sa buhay. Itong part na ito, human and sinful solutions, ay bahagi ng pangapaalala ng Panginoon sa atin ngayong pong araw na ito. Na makinig tayo sa sinasabi ng salita ng Diyos. Ang pakinggan natin yung sinasabi ng Panginoon, hindi po yung ating sariling emosyon. Dahil mapanlin lang ang puso, mapanlin lang ang isip. That's why the Holy Spirit is always there with us, guiding us sa ating path, sa ating journey, to know and to understand what the word of the Lord says. Kaya nga si Abram, nakakagawa lang siya ng mga tamang desisyon kapag nakikinig siya sa sinasabi ng Diyos. Pero pag nakikinig siya sa kanyang sarili, ang bunga nito, unbelief, worries, doubt, fear. No? Pero pinapalitan ng Diyos, pag nakikinig siya sa sinasabi ng Panginoon, gagantimpalaan kita, huwag kang matakot, ako magiging kalasag mo. Tumatapang siya. No? Gagawin ko, hindi si Eliezer ang magmamana, kundi ang sarili mong anak ang magiging tagapagmana ng lahat ng pangakong lupain na ibipagkakaloob ko sa iyo. Abram believed the Lord and the Lord, di ba? Tiningnan siya ng Lord as a righteous person. Mga kapatid, next Sunday, biyaya ng Lord, let's talk about suffering the consequences of our foolish choices. Tingnan natin. Ano ba ang mangyayari? Ano bang konsekwensya ng ating mga maling pagpili? Yan po yung ating susubaybayan sa susunod na linggo. Sa ngayon, kapatid, let's trust the Lord. Let's listen to the voice of God rather than the voice of man. Mas pakinggan natin yung sinasabi ng Diyos. Mas intindihin natin ang sinasabi ng Diyos. Kaya nga napakahalaga ng oras ng pagniig mo sa Panginoon sa kanyang mga salita. Dahil ang salita ng Diyos ang gabay at patnubay mo, ang ilaw na gagabay sa iyo dito sa madilim na mundo. Ang Bible ang iyong manual of life. You can never be good. You can never be successful in life
unless hindi ka lalapit sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ang gabay mo. Ang salita ng Diyos ang patnubay mo. At wala tayong pwedeng magawa kung wala tayo sa Kanya. Kung gusto mong tuparin ng Diyos ang Kanyang mga pangako, ang sabi ng Lord, matuto tayong maghintay. Matuto tayong maghintay sa Kanyang sariling paraan at sa sariling itinakdang oras at kagustuhan. Sa sarili niyang pamamaraan. Madali ba yon, Pastor? Hindi. So, paano ang gagawin natin? Alam nating hindi madali. Fill your minds with the promises of the Lord. Fill your minds and your heart with the word of the Lord. No? Trust and believe on God's wisdom and timing into your life. Hindi sinabi ng Diyos kay Abraham na hindi niya tutuparin. 15 years is not a joke, mga kapatid. Kaya nakakatuwa na maintindihan natin ngayon ito sa buhay ni Abraham na posibleng nararanasan din natin. Nawawala na tayo ng loob, nawawala na tayo ng pag-asa. Let me remind you, kapatid, hindi madali ang maghintay. Pero tinuturuan tayo ng Diyos na wag nating hayaan na pangunahan siya, na solusyonan ang problema natin sa sarili nating paraan at sa sarili nating diskarte. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat po. Ipinakita niyo po sa amin ngayong umaga ang napakagandang mensahe na dapat po naming maintindihan ng lubos. Dumarating po kami sa punto na naiinip po kami sa mga pangako mo. Bilang mga tao, natural sa amin, Panginoon, na parang nawawalan na kami ng pag-asa. Nawawalan kami, Lord, kung talagang tutuparin mo ba? Mangyayari ba yung sinasabi mo? Matutupad ba ito o hindi sa aming mga buhay? Lord, humihingi po kami ng tawad sa oras na ito. Kami po'y nagpapakumbaba sa lahat ng aming mga pagdududa at pag-aalinlangan. Salamat sa buhay ni Abraham, salamat sa buhay ni Sarah, na nagiging dahilan at nagiging paraan namin, Panginoon, para makita namin na sa panahon na kami dumarating sa panahon ng pagsubok, sa panahon na kami dumarating sa pagsubok na sa aming pananampalataya, sa panahon na ang aming pananampalataya ay sinusubok pagdating sa aming yung aming pananampalataya ay sinusubok sa mga sufferings, yung aming pananampalataya ay nasusubok kapag sa panahon ng aming paghihintay, at madalas bumabagsak po kami sa pagsubok na yan dahil mas nananaig po ang aming mga sariling paraan dahil hindi kami marunong makapaghintay. Maaaring sinusubok ang aming pananampalataya sa mga maraming boses. Kaya narito po, Panginoon, ang iyong mga salita. Tinuruan mo kaming muli na matuto kaming makinig, matuto kaming magtiwala, matuto kaming sumunod sa sinasabi ninyo sa inyong mga salita. Lord, ang paglalakbay ng buhay ni Abraham ay kitang-kita namin na dapat naming tularan bilang man of faith. At kitang-kita din po namin ang paglalakbay namin ng buhay ni Abraham at ang paglalakbay ng buhay namin ay parehas na parehas sa panahon namin ngayon. Kaya Lord, salamat sa iyong guidance. Thank you, dear Holy Spirit, sa iyong revelation. Thank you, dear Holy Spirit, sa iyong word. Thank you, Lord, for your wisdom. Thank you, Lord, for your understanding. Thank you, Lord, for the knowledge of your word na naranasan po namin. It's such a wonderful blessing to know na sa dinadaanan namin ito, meron kaming pwedeng gabay. Kung kami po ay, Lord, ay dumadaan na sa ganitong senaryo ng buhay, gumagawa kami sa aming sariling paraan, Lord, hayaan mo kaming tumigil sa iyo. Hayaan mong humingi kami ng sorry, humingi kami ng tawad, magpakumbaba sa iyo at mula ngayon sundin ang pamamaraan mo, ang itinakda mong oras at tamang panahon na inilagay mo para sa amin.
Tulungan mo kami na patibayin ang aming pananampalataya sa pamagitan ng sitwasyong ito ni Abraham at ni Sarah sa kanilang buhay. Ganon din, Panginoon, kung kami naman po ay hindi pa dumaraan sa ganitong sitwasyon at maaaring pagdaanan po namin, hayaan niyo po kaming mas lalong kumapit at magtiwala sa iyo, Panginoon, na mas lalo kaming makinig sa iyong mga salita, to listen to your voice rather than to the voice of men. Lord, help us to trust on your word, to trust in you, O God, to trust your promises, to obey you more, Lord God. Sa simpleng ito, Lord, alam namin, ang aming puso, alam nyo na faithful. Alam nyo naman po na totoo yung aming faith, katulad ni Abraham. Pero hindi po kami perfect. Alam namin yung buhay ni Abraham, hindi ganun katibay pa ang pananampalataya. Marami pang bakas ng unbelief at pagdududa sa puso. Pero salamat, Panginoon, dahil pinatutunayan nyo po sa amin, pinatutunayan nyo sa amin na hindi lang nais mong tumibay ang aming pananampalataya. Hindi lang po nais ninyo, Panginoon, na kami po ay mas lalong tumatag ang aming pananampalataya sa iyo. Tinuturuan mo kami, Panginoon, na hindi lang maging consistent sa aming faithful sa panahon na matibay ang aming pananampalataya, kundi lalo na maging consistent, faithful ka, O Diyos, na nanatili at pinatutunayan mo, O Diyos, sa panahon na gegewang-gewang ang aming pananampalataya. Tinuturuan mo rin kami na maayos at mabago ang aming mga buhay. Maraming salamat sa garantiya na hindi kasisira sa iyong mga pangako. Tulungan mo kami katulad ni Abraham na matutong maghintay sa iyo. Maraming salamat po sa iyong lahat ng papuri, pasasalamat, pagdakila at pagluwalhati sa tanging pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Amen at amen. God bless you, mga kapatid. I hope and pray na na-encourage ka, na-bless ka, na-inspired ka ng Lord sa kanyang mga salita. Let's give glory to God alone. Sa kanya lang ang lahat ng papuri. Salamat sa kanyang mensahe na pinagkatiwala, inihayag at pinarinig sa atin ng Panginoon, dahil ito po'y tunay at totoo sa ating buhay. Ang aking pong dalangin, pakinggan natin ang sinasabi ng Panginoon. Makinig tayo sa Panginoon at hindi po niya tayo ililigaw, hindi pa niya tayo sisirain. Tandaan po natin, pinatunayan ng Diyos na siya ay nananatiling tapat sa panahon na matibay ang ating pananampalataya. Mas lalo na nagiging consistent ang Diyos sa kanyang na siya'y mananatiling tapat sa panahon na gigewang-gewang ang ating pananampalataya. God bless you. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagpalain tayo ng Panginoon at patuloy nating itaas ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Let's give all the glory and credit to our God, our Jesus, our personal Lord, our Savior, our Lord of Lords, our King of Kings, si Jesus. To God be all the glory. God bless you. Tandaan mo, Jesus loves you. God bless you. God bless you.
sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Sasayaw sa tuwa at pasasalamat, tatalon sa galak, papupurihan ka. Papupurihan ka. Sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Oh, sa biyaya mo lamang ako nabubuhay. Sa biyaya mo lamang ako nakakapagpuri. Sa biyaya mo lamang ako kumakapit. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin. Ang lahat nito'y biyaya mo sa amin.